Alright, mula naman tayo kay Kian Thoughts mga tol. Pilipinas pumalag sa marahas na aksyon ng China. Nautakan ng Pinas si Xi Jinping mga tol. Uy, eto na ang iniintay ng lahat mga tol. Pumapalag na ang Pilipinas sa ginagawang pangaharas ng China sa mga sundalong Pilipino na nakabase sa Ayungin. Yan mga tol. Panoorin natin to mula kay Kian Thoughts mga tol. So hindi to current affairs mga tol. Hindi to current news. Ito ay video na mula kay Kian Thoughts na ating bibigyan ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan lang ninyo ko mga tol at syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Heto na nga ang hinihintay ng lahat. Pumapalag na ang Pilipinas sa ginagawang pangharas ng China sa mga sundalong Pilipino na nakabase sa Ayungin. Ang Chinese Coast Guard natakot at umiskapo nang makaramdam na hindi sila uurungan ng mga sundalong Pilipino. Mas lalo pang ang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Actually mga tol, ang isang bully, kapag pinalagan siya mga tol, titigil talaga siya eh. Kasi isang beses na rin niyang mga tol, gustong anuhin ng ibang mga bansa. Kaso pinalagan sila eh. Kaya tumigil din sila mga tol sa pambubulas nila eh. Etong Japan mga tol, matagal na nilang gustong angkinin yung Senkaku Island pero pinapalagan sila ng Japan. Diba wala naman silang nagagawa eh. Tayo gusto nating pumalag. Ang problema mga tol, kulang tayo sa kagamitan. Hindi naman tayo tulad ng Japan na meron talaga silang pampalag. Alam mo yun, meron silang panglaban talaga. Tayo wala eh. 'Di ba? Sa tagal ng panahon mga tol, walang naipundar ang gobyerno na ganong kalakas na sandata natin. Ngayon pa lang tayo naghahabol. 'Di ba? Paano puno ng korupsyon mga tol? Dahil pa rin sa usapin ng agawan sa teritoryo. Sa kasagsagan nga ng iringan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea, may panibagong banta na naman ang China dahil nautakan nga ito ng Pilipinas sa nakalipas na resupply mission sa mga barko ng Pinas sa Sabina o Escoda Shoal. Ayon naman sa report ng Chinese state media, tinutukan daw ng baril ng mga Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na nagtatangkang akyatin ang BRP Sierra Madre. Saad ng China, naganap di umano ang pangyayaring ito sa Second Thomas Shoal o mas kilala bilang Ayungin Shoal. Ito yung nabalita dati mga tol na itinatanggi ng ating mga sundalo, hindi naman daw ipinoint, 'di ba? Talagang naghanda lang ang mga sundalo natin, 'di ba? Kasi baka pwede silang akyatin eh, 'di ba? Pero yung sumunod na pangyayari, mga tol, talagang nakalapit na ang China diyan. Nakalapit sila doon, yung may naputulan ng daliri sa mga sundalo natin. Pero masarap pakinggan mga tol, masarap talaga sa tenga kapag nababalitaan nating pumapalag yung mga sundalo natin. Kasi nagagampanan nila yung papel nila bilang sundalo. Ang mga akusasyon na ito ay matapos nga ang matapang na mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handang ipagtanggol ng mga Pilipino ang ating teritoryo at hindi tayo magpapasinda sa kalaban. Sa totoo lang, napakadaling sabihin yan mga tol. Lahat tayo kayang sabihin yan. Naalala nyo si Digong nagsalita, di ba? Sasakay daw siya ng jet ski. Itataas niya bandila ng Pilipinas. Kaso nung naupo, nalaman niyang, uy, ba't ganun? Ayun, nakipag-best friend na lang mga tol. So sana hindi ganun ang ating presidente ngayon mga tol ha. At sana hindi ganun ang ating mga kasundaluhan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng China kamakailan lamang na aarestuhin at ikukulong daw nila ang mga trespassers o yung mga papasok ng walang pahintulot sa kanilang teritoryo simula noong buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Yan, at inabangan natin yan mga tol. Inabangan natin yan kung meron nga ba talagang gagawin ng China ng ganyan. Pero yun nga, pangbabluff lang mga tol. Wala silang nagawang ganyan mga tol. Talagang sinindak lang nila tayo. Binabluff lang nila tayo mga tol.
Diba? Sila mismo mga tol natatakot gawin yung mga ganong aksyon. Hindi naman nagpasindak dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito ay sinabi ng Pangulo na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang batas na pinapairal ng China pagdating sa West Philippine Sea. Yeah. Dagdag pa rito, ang mga aksyon di umano na ginagawa ng Beijing ay malaking paglabag sa international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Which is kahit Beijing mga tol, alam nila na nilalabag nila ang UNCLOS. Alam nila na nilalabag nila ang arbitral ruling. Alam nila nilalabag nila international law. Kaso dahil nga malakas na sila, malaki sila, matigas na rin mukha nila mga tol. Pero sila man, alam nila yon. Ang mensaheng ito ay ipinarating ni Marcos Jr. sa nakalipas na Singapore Shangri-La Dialogue. Dito nga ay sinabi ni Marcos na handa siyang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea nang naaayon sa mga regulasyon ng international law at ng 1982 UNCLOS. 1982 UNCLOS mga tol. Yan Yan ang nagsasabing ang Pilipinas ay may 200 nautical miles. Yan ay batas na kinikilala ng napakaraming bansa. Tanging China lang ang hindi nagko-comply dyan. Though nakapirma sila dyan, signatory sila dyan mga tol. Pero wala matigas talaga mukha nila Ganon sila katindi. Dagdag pa nga ng Pangulo sa nakalipas nitong SONA, bahagi ng ating bansa ang West Philippine Sea at hindi raw siya papayag na isusuko ang kahit na kaliit-liitang bahagi nito sa bansang China. Yeah. Kung sakali man daw na mayroong isang Pilipino ang mamamatay dahil sa mga delikadong aksyon na ginagawa ng China, ituturing ito ng Pilipinas bilang isang uri ng act of war at hindi ito palalampasin ng ating bansa. Kabilang sa mga bansang kaalyado ng Pilipinas ang United States of America na mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, kung sakaling magkakaroon ng digmaan ay agad na magtutulungan ang ating mga bansa. Ayon sa ulat ng News 5, nakausap na rin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang kanyang mga international counterpart sa mga bansang Lithuania, New Zealand at Canada. Nariyan din ang Israel, South Korea, Japan at iba pa mga European country na nagpahayag ng kanilang suporta para sa Pilipinas. Huwag subukan ng China. Though higanting bansa sila, malaki sila, pero wala. Russia nga nahirapan sa Ukraine dahil sa dami ng tulong na dumating. 'Di ba? Russia mga tol nahirapan sa Ukraine. Etong China, sa tingin nyo uubra yan puro low quality ang mga products niyan. Dito nga ay naging sentro ng kanilang usapan ang regional at international security issues sa Asia-Pacific region. Ayon sa post sa official Facebook account ni Chodoro, nakausap ng kalihim ang kanyang Lithuanian counterpart at dito nga ay tinalakay nila ang posibilidad na magkaroon ng defense and military training on cybersecurity para sa Pilipinas. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na buong-buo ang suporta ng Amerika para sa Pilipinas. Aniya, ang layunin ng Amerika ay manatiling ligtas at bukas sa komersyo ang West Philippine Sea at hindi tama ang mga hakbang na ginagawa ng China sa mga nakalipas na buwan at mga taon. Yeah. Samantala, sinabi ng Chinese state media na tinutukan di umano ng baril ng mga sundalong Pilipino ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Bakit? Takot kayo? Takot kayo? Maaaring ang tinutukoy ng China ay ang mga miyembro ng Philippine Marines na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon pa nga sa China, hindi bababa sa 2 tauhan ng Pilipinas ang nakatayo sa deck ng barko, bitbit ang kanilang mga baril at itinutok daw ito sa direksyon ng Chinese Coast Guard. Sa inilabas na maikling video footage ng Chinese Coast Guard, ginigiit nito ang kanilang akusasyon laban sa mga Pilipino. Makikita sa video footage na ito ang pag-airdrop ng mga supply para sa mga Pilipinong nakabase sa Ayungin Shoal. Makikita na nakakapalibot ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nagaganap ang nasabing resupply mission. Ito yung time na nakipag-agawan yung China Coast Guard
ng mga pagkain sa ating mga sundalo, mga tol. At nung nakuha nila yung isa, pinagtatapon nila sa dagat. Buti nga hindi sila tinuluyan ng mga sundalo natin eh. 'Di ba? Matindi pa talaga yung pagtitimpe ng mga sundalo natin. Isa 'yan sa mga mabibigat na training nila. Yung kontrolin yung emosyon nila. Ayon Isa 'yan sa napakahirap kontrolin, 'di ba, yung emosyon? sa inilabas na report ng News 5, inagaw pa ng Chinese Coast Guard ang supply ng mga Pilipino at walang pakundangang itinapon ito sa dagat. Naging alerto naman ang mga Pilipino sa deck ng barko na tila ba inoobserbahan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Malinaw na walang panunutok ng baril na naganap, pero sa lumalabas na bintang ng China, gusto lamang nitong pasamain ang reputasyon ng mga magigiting nating mga sundalo. Hindi nila magagawa yun. Kitang-kita naman sa video footage na sila pa nga ang nangaharas dahil kung iisiping mabuti, bakit ilang metro na lamang ang layo ng mga inflatable boats ng China sa ating barko? Makikitang sila nga itong nakikialam sa airdrop resupply mission na dapat sana ay sa dagat dadaan, pero dahil nga sa ilang ulit na pangbubuli at pagbangga pa ng China ay tayo na lamang ang nag-adjust. Samantala, mariin namang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang paratang ng China ukol sa di umano'y panunutok ng baril ng mga Pilipinong sundalo sa mga miyembro ng Chinese Coast Guard. Gayunpaman, nanindigan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na mayroong karapatan sa self-defense ang ating bansa kung sakali mang lumabis na nga ang ginagawang mga hakbang ng China. Ipoprotesta daw ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China kagaya ng ginawang pagtatapon ng mga pagkain sa dagat na dapat sana ay nakalaan para sa ilang linggong supply. Na ngayon ay alam naman nating walang nangyari sa mga protesta na yon. At hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagawa ng Pilipinas, protesta, protesta, protesta ng ating mga kasundaluhan. Bukod dito ay hinarangan din daw ng mga Chinese Coast Guard ang isang medical evacuation para sa isang sundalo na may sakit. Kung pagbabasehan naman daw ang 2016 arbitral ruling, malinaw na illegal ang pagpapatrolyang ginagawa ng China sa Ayungin Shoal. Illegal talaga. Wala nga lang tayong kakayanan para palayasin sila. Napasok naman sa ating exclusive economic zone. Agad din kinundina ng mga senador at ilang mga mambabatas ang ginawang pagsamsam ng China sa supply ng pagkain ng mga sundalo para sa Ayungin. Matatandaan na ngayong buwan ng Agosto taong kasalukuyan ay ilang beses na namang nagkaroon ng engkwentro ang Chinese Coast Guard at ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, hindi kalayuan sa Sabina Shoal. Dito nga ay ilang beses na binangga ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at pagkatapos ay gumawa pa ng kwento kung saan sila ang lumalabas na biktima. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang Armed Forces of the Philippines upang magpadala ng mga nararapat na supplies para sa mga nakabasing barko sa Sabina Shoal, kahit pa nga nagwawala ang China at pilit na ipinapatanggal ang mga barko ng Pilipinas sa sarili nating exclusive economic zones. Ilang beses na nga sinubukan ng AFP ang magpadala ng supply para sa ating mga sundalo sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina o Escoda Shoal, subalit ilang beses din itong hinarang ng China at nauwi pa nga sa marahas na mga aksyon. Dahil dito, tila naisahan naman ng Pilipinas ang China matapos matagumpay na maisagawa ng AFP ang resupply mission gamit ang alternatibong paraan ng pag-airdrop ng mga ito gamit ang isang helicopter. Which is ngayon ay ito inaalmahan ng China. At sinasabi nilang delikado daw yung ginawa ng AFP at pwede daw yun magdulot ng aksidente. Which is kung titignan mo, wow, concern. Concern. Samantalang hindi nila naiisip yung mga ginagawa nila ay pwedeng magdulot ng injury, pwedeng magdulot ng aksidente sa mga tao. Yung pagbangga nila, di ba? Yung pangharang nila, yung mga pang-water cannon nila. Yung ginagawa nilang pag-ram doon sa ating mga inflatable boat, di ba? Na isa nga may naputulan na ng daliri. Hindi nila iniisip na pwedeng magdulot ng aksidente yon, di ba? So napaka-hipokrito nitong mga to. Napaka-hipokrito na, napakasinungaling pa. Matapos nga ang matagumpay na misyon na ito para sa Pilipinas, ayun nga nag-iyak na naman ang China. Ayon sa isang pahayag ng Chinese Coast Guard spokesman na si Gan Yu, sinabi nito na na-monitor nila ang Philippine Helicopter H-145 na nag-airdrop ng mga supply sa Philippine Coast Guard 9701 o ang BRP Teresa Magbanwa. Ayon pa sa mga Chekwa,
illegal daw ang pananatili ng ating mga barko sa sarili nating teritoryo. Ito pa ang malala at nakakatawa, sila pa ang malakas ang loob na magsabing maaari daw magdulot ng panganib at aksidente ang mga aksyon na ginagawa ng Pilipinas, gayong sila itong gumagawa ng mararahas na mga aksyon. Di ba? Di ba mga komedyante? Mga komedyante to, mga Chekwa na to. Na ikinasira pa nga ng ating mga barko at nakasakit pa ng ating mga sundalo. Di ba magpapakawala sila ng flare? Hindi ba nila inisip na pag yan ay napunta sa hélice ng helicopter natin, pwedeng magdulot ng masama yan sa eroplano? Hindi nila iniisip yon, tapos yung airdrop mission natin sasabihin nilang posibleng magdulot ng aksidente. Walang yan, pagka-hipokrito nitong mga to. Sa kabila nito, nanindigan ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa kakayanan ng ating bansa na may pagpatuloy ang ating mga resupply missions nang hindi na kailangan ng tulong sa mga kaibigang bansa. Matatandaan na inialok ng Amerika na sasamahan nito ang ating mga barko upang maiwasan na nga ang mga delikadong insidente na kinasasangkutan ng China sa West Philippine Sea. Para sa inyong mga reaksyon, Alright mga kapatid, ikaw, anong masasabi mo dito sa mga pangyayaring to? Alam nyo mga tol, ang mga sundalo ng Pilipinas, mga tol, papalag naman talaga yan eh. Utos lang ng gobyerno. So kung ano man ang kakayanan nila, kaya nilang gampanan yan. Pero syempre, wag naman natin silang dalhin sa parang pagpapatiwakal na nila, di ba? Kailangan talaga silang bigyan ng ating gobyerno, ng assets, alam nyo yun, may pang ano man lang sila, may pandepensa man lang sila o may pangpatas man panglaban lang ba sila, 'di ba? Kaya nga ito yung nakaraang budget hearing, 'di ba, humihingi ang ating DND Secretary ng budget para sa 2025 para sa sandatahang lakas natin, Department of National Defense. Sana ibigay 'yon ng ating gobyerno, 'di ba? Kaysa mapunta sa kung ano-ano mga bagay, kailangan natin mga tol ipagtanggol yung ating bansa. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.